Hello, good morning and welcome back. So matagal-tagal tayong hindi nakapag video So kasi mahaba din yung natin biyahe kasi. So galing natin sa Finland. So mababa yung biyahe natin. So ngayon nandito na tayo sa Alexandria, Egypt. So yung mga kargada namin mga kahoy galing sa Finland, dito namin dinala sa Alexandria, Egypt. So we are now in the cargo operation, discharging tayo ng mga kahoy. But for now, video muna tayo. So actually dumikit kami dito mga 3 days ago na, kasi busy tayo, kaya hindi tayo nakapag video. Daming mga ginagawa kasi may mga troubles din. So yun. So for now, ito yung hitsura at saka paligid ng Alexandria, Egypt port. So ayon sa kaalaman at saka sa research ko, parang itong Alexandria, parang ito ang sentro ng port dito sa Egypt eh. Ewan ko lang kung talaga. Basta dito, kasi pag tingnan mo, ang dami talagang mga barko dito. At saka malaking port siya. Dami biro mo diyan may mga gantry. Of course gantry para sa mga container dan, dry at saka reefer container ship. So gantry yan. At saka doon banda, yun, iba ding klase yun doon parang siya, isang area na papasok doon. Ano ba yan? Parang dry dock area hindi yan dry dock kasi may tubig naman. Parang floating dock. Pero mga maliliit lang siguro ang papasok dyan. Okay? At saka ganun. Okay? So ganito talaga ang hitsura dito sa Alexandria. And of course, Egypt ito. So kadalasan mga tao dito mga Muslim din. Okay? So ganyan sila. Okay, so patuloy tayo. So yan So sa banda doon, yan, marami ding mga buildings doon. Yan, parang mga condominium type. So ganito naman kasi yung estilo dito sa Egypt. Sabi nga nila dito, yung mga taong nakatira sa mga ganyan, mga condominium, yun pala yung mga taong talagang medyo mahirap dito. Okay? So nakakondo. So of course, yun naman talaga mga estilo ngayon eh. When in fact doon sa Europe, dami mga condominium talaga, lalo na sa mga city proper. So ganyan talaga para makatipid ng espasyo. So mag-condominium. So ganyan ang ginagawa sa atin din sa Pinas. Dami na ding mga business na condominium. But dito of course, ang mga condominium dito halos government own yan. So yan, kahit wala kang pera, kahit wala ka pang trabaho, kasi gobyerno ang may-ari diyan, pwede ka makatira diyan. Bayaran mo na lang pagdating ng panahon siguro, pag may pera ka na o may trabaho ka na. O kaya ang mga tao din dito, of course, yung sa taxes, katulad ng Europe, yung mga taxes nila, swerte pa yung ibang tao walang trabaho pero may bahay at saka may mga pagkain pa, relax pa. Ganyan naman talaga. Okay? But for now, anyway, that is their form of government, that is their way of government. Okay, so ganito talaga. May barko din itong lapit sa amin. Matagal din itong nagdiskarga ng mga scaffold, yung mga, saka parang siya, pang construction. Actually, hindi ko lang nakuna ng video to. Okay, so ganyan siya. Yun, banda ron. So may mga buildings. Yan. Sarap sanang dito, mag shore leave, kaso bawal talaga, alam mo na. Okay, so hanggang sa barko lang tayo. At saka of course aakyat lang sa barko natin. Marami ding mga businessman, dala ng SIM card, dala ng kahit ano-ano, mga pabango, mga relo, magnets, at kung ano-ano pa kung gusto mo, mga headlamp o ganun. So ang wala lang, hindi lang dala nila yung of course yung pang grocery. But of course pag gusto mo magpag-grocery, pwede mo nang i-request sa kanila May mga brochure na din sila silang dala. So pipili ka lang. Okay. At of course pwede dollar, pwede euro yung pera mo dito. But of course yung palitan dito sa dollar sa euro, pareho lang. Okay. Pareho lang talaga ang kwenta. So kung may euro ka, Kung may dollar ka, mas maganda dollar ang gagamitin mo kasi mas mataas talaga equivalent sa atin yung euro eh.
So ginagamit namin dito dollars. Yung euro, tipid-tipid tayo, sayang. Sa Europe lang gagamitin to, mas okay doon. Okay, so ganyan siya, no? Patuloy tayo, yan. So banda dito, so kung tingnan mo, di ba, yung posisyon natin, of course, parang nasa gitna tayo ng malaking puerto. Kasi napapaligiran tayo ng maraming mga barko, mga containers, ganun. Okay? So ganyan siya. So for now, actually, galing kami sa Finland, punong-puno talaga yung barko namin. When in fact, pati yung hatch cover namin nilalagyan pa ng 3 to 4 files na mga kahoy. So di natin nakukuha ng video sa pagsimula ng discharging, but for now ipasilip ko sa inyo yun ang mga laman sa budiga namin. Mga kahoy yan galing sa Finland at saka galing sa sa Riga, Latvia. So dalawang country ang pinagkukunan namin dito. So yung dito sa budiga, ito yung galing sa Riga, Latvia. Yung sa hatch cabin on top, yun ang galing sa Finland. So tapos na yun. So yung galing sa Finland, of course dito 3 araw dito maraming mga maliliit na bars dito sa gilid, yan nakalagay. Tapos yun, busy kasi yung 3 cranes natin, kaya yun, busy din tayo. Alam mo na, pag ginagamit yung crane, busy din tayo. Kahapon nga may trouble sa isang crane, number 3. Ayaw mag boom up, ayaw mag boom down. Yung looping niya, ayaw mag up, ayaw mag down. Ayaw umikot ang drum. Kaya yun, buti na lang na trace up natin kung saan ang problema. Pero matagal-tagal din, 4 o'clock hanggang 8:30. So yun. Ganyan naman tayo, doon tayo binagbabayaran Buti na lang, awa ng Diyos, nakuha natin, nasolve natin. Gumana na ito si crane number 3. Ito yun si crane number 3 pala, standby muna siya. So maya pag operation ito, yun, crane number 1, 2, and 3, gamit yan. So dalawang generators natin nakaparallel talaga, malakas humatak ng power ang 3 to. Plus mayroon pa tayong mga iba't ibang machinery sa loob. Okay, so for now, dito yan, ito lang muna. So doon, so kita ninyo napapaligiran talaga tayo ng mga buildings, ng mga barko. Kasi parang nasa gitna kami ngayon sa Alexandria Port. So ganyan siya. So ganito talaga. Okay. So when in fact, sabi pa nga nila baka may shifting din, depende. So hope wala lang, at squeeze muna tayo kasi pag shifting, standby na naman. Ganyan naman ang buhay natin. Okay. So for now I think yun lang muna, kasi mabalik na tayo sa baba. Galing lang tayo nag-check up ng mga lifeboat natin at saka mga rescue boat natin. Okay, so yun, nakakita kayo ng butas na makapag-video. And maybe someday, somehow, I will share you some videos about my business. New business, very good business. Biro mo, yung business na ito 2 to 3 years from now, pag ginagawa mo ito, ay nako, kikita ka talaga ng 200,000 pesos month after month or more, depende sa gagawin mo, depende sa sipag mo. Kaya abangan niyo yan. Magawa tayo ng short video for that, example or mga simple discussion. Okay, so I think that's all for this video, and thank you so much for watching. And this is Licky Arcel. Babu.